Ayan, magandang araw mga ka-backyard. So welcome na naman po uli dito sa ating munting backyard channel, kung saan nagbabahagi po tayo ng iba't ibang kaalaman sa pag-aalaga ng mga aquatic animals. So for today's video mga ka-backyard ay isa na naman po itong ulang serye na bali requested po ito sa atin ng isa nating subscriber. Bali nag-comment po siya at tinatanong niya kung pwede ko daw po gawan ng video yung step by step ng pagpapakain ng ulang mula sa larvae stage hanggang makarating po sa adult stage. Okay, so may mga video na po akong ginawa nito before, pero hindi po ganun ka detalyado. So ngayon po i-detalye natin step by step. Okay, so start na po tayo mga ka-backyard. Okay mga ka-backyard, so marami pong iba't ibang klaseng pagkain ang pwede natin ibigay sa ulang. Nakadepende po yon kung anong stage po sila. Okay, so start po tayo dito mga ka-backyard sa larval or sa larvae stage. Ito po yung mula sa pagka-hatch pa lang hanggang sa umabot po sila ng 1 month old. Ayan, kung nakikita po natin dito sa video na mga previous video ko po, ayan po ang itsura nila sa actual po. Sobrang liliit po nila, para lang silang halos kitikiti or parang mga alikabok lang sila sa tubig, na especially kung bago pa lang po silang hatch, from between day 1 hanggang 1 week old. Ganyan po ang itsura nila. Kailangan po natin sila ilawan para makita po natin ang kung gumagalaw pa sila or kung active ba sila. And kung under naman po sa microscopic view, ayan po, ito po yung itsura nila na nasa picture, kung ano po ang actual na itsura ng isang larvae. Ganyan po sila mula day 1 hanggang 1 month old. Bali may stages din po yan kasi nagbabago, lumalaki sila, pero hindi na po natin i-elaborate dito sa video na to. So ano nga po ba ang pagkain ng ganyang stage? May iba't iba po tayong pwedeng ipakain. May artificial at mayroon naman organic or yung natural food or yung tinatawag ng karamihan na live food. So start po tayo doon sa artificial. Artificial po, may mga gumagamit or may nagpapakain po nito yung nilagang itlog. Dudurugin lang po yan at ihahalo dyan sa pinaglalagyan nila or sa tab nila para yon ang maging pagkain. Meron naman po mga ka-backyard na gumagawa artificially, yung nagdudurog po sila ng mga feed pellet or yung mga pagkain sa manok. Linalagyan nila ng giniling na spirulina, yung iba nilalagyan ng giniling na dahon ng malunggay at lalagyan nila ng binder, food binder po. It's either harina or yung cornstarch. And then pag natunaw po yon, patitigasin, i-re-ref, and yun na po yung magiging pagkain. Kaya lang po, may disadvantage po yung ganong pakain. Mabilis po kasi yun makapadumi sa ating tubig, mabilis yun mag-produce ng ammonia. So pwede po yun kung ang tubig nyo is flowing or yung continuous po na may pumapasok at may lumalabas. So wala pong problema yon. Pero kung ang tank po natin na pinaglalagyan is stagnant or yung naka-aerator lang po tayo, hindi po natin pwedeng, hindi ko po yun advisable na gamitin. Mahihirapan po tayo, halos araw-araw kang magwa-water change sa ganon. So kung ano po ba yung the best na recommended ko, dito po papasok yung BBS. Ayan po, nandyan po ang video ng BBS. Ganyan po ang itsura nila, or yung tinatawag na baby brine shrimp. So yan po ang ginagamit ko mula po nag-alaga ako ng ulang. Tested ko na po yan. Yan po ang pinapakain sa mga larvae. Kasi po live feeds po yan. Meaning, buhay po sila, hindi sila agad-agad na bubulok sa tubig. May certain hours po sila na nabubuhay pa dyan sa loob ng holding tank natin or sa growing tank natin, hanggang sa maubos po silang kainin ng mga larvae natin. So kung mamamatay man po sila, hindi po agad-agad at matagal po sila mabulok, matagal din po magdudumi yung tubig
natin. Kaya yan po ang para sa akin ang pinaka the best. Ayan po ang itsura nila mga kabakyard ng BBS pag naha-harvest na. Ganyan na po tingkad ang kulay nila at nagsama-sama na kasi sila. Yan na po ang ready na para ipakain sa ating mga larvae. So ito naman pong isang picture na to ay ito po ang itsura nila under microscopic view. Ganyan po ang itsura. Although nakakategory sila sa shrimp, pero parang hindi naman sila mukhang shrimp. Okay? So next po tayo mga kabakyard is pag post larvae na po sila. Normally po mga kabakyard, sa part ko, nagiging post larvae po sila pag 35 days na sila or up to 40, mga ganyan po. Depende po yan, hindi naman pare-parehas. Basta between 35 to 40, nagta-transition na po sila ng post larvae. Ang itsura po nila pag post larvae na po sila ay ganito na pong nasa video natin. Mukhang hipo na po talaga sila, kompleto na. Yung buntot nila buo na. May mga kagat na kayong makikita sa kanila, although maliliit pa rin yan. Pero mukha na po silang mga maliliit na hipon. So ang pagkain na po niyan, highly recommended ko po. Base po ito sa experience ko po, ay PO1 na po ang binibigay ko sa kanila. PO1 po ng tate. Marami pong nabibili niyan sa Shopee kasi ako po ay laging may stock niyan dahil marami din po akong alagang crayfish. Yun din po ang pagkain ng mga craylings ko. So gustong gusto po nila yan, high protein po yan kaya mabilis sa kanila makapagpalaki. And pwede po kayong mag-alternate mga kabakyard. Dahan-dahan nyo na po sila i-introduce sa mga raw feeds o raw food pala. Katulad po ng mga karne ng isda, yung mga maliliit na klase ng isda, yung mga trash fish po na nabibili sa palengke. Kung marami naman po kayong alagang gapi, like po sa akin, marami akong gapi chops. So, pinapatay ko po yon, isa or dalawa, ihuhulog ko po sa tank nila at kinakain po nila yon. Nagtitipon-tipon po sila doon para kainin yon. So, in a long run mga kabakyard, magugustuhan na nila yon hanggang sa nagbibigay na ako ng maliliit na dilis, yung galunggong na maliliit, chinachop ko lang po yun ng mga small size at yun na rin po ang pinapakain. So, alternate po yun mga kabakyard kasi pag laging feeds, nananawa din po sila kaya kailangan mayroon po tayong pang-alternate. Pwede rin po kayo magbigay sa kanila mga kabakyard ng mga gulay-gulay. Dahan-dahan i-introduce na po sa kanila sa ganitong stage like carrot, chinap na patatas. Ayan po ang mga pwede nating ipakain sa post larvae. So hanggang grow stage na po nila yan, hanggang umabot sila ng 2 inches, 2.5, mga ganyan, hanggang 3 inches. And next po nyan is papunta na sila sa adult stage na po mga kabakyard. So sa adult stage, ayan, ang adult stage po natin ay pwede na natin bigyan ng PO2, PO3. Tate pa rin po yan mga kabakyard. Ang tate na brand ng pakain. Marami po kasi yan. Makikita nyo sa Shopee. Search nyo na lang po yan mga kabakyard. PO2, PO3, saktong-sakto yan as a grow stage na feeds. And next and last ay mga kabakyard ay yung para na sa mga breeder. Sa breeder po, nagbibigay ako ng PO4 po. Yun na po ang pinapakain ko sa kanila. Pero again, tulad ng sabi ko, lagi po kayong mag-rotation ng inyong pagkain. Huwag po ibababad sa isang klase lang. Huwag araw-araw na feeds. Halimbawa, 3 araw na kayo nag-feeds, sunod na ika-4, magbigay na po kayo ng ibang pagkain. Like, yun na nga, dyan papasok yung mga kinat na isda kasi gustong-gusto po talaga nila yan. Okay? And pwede rin po yung gulay as I mentioned earlier. Okay? And ayan mga kabakyard, so natapos na po tayo. Yun po ang sequence ng mga pakain natin mula po sa post larvae hanggang sa umabot sila ng breeder stage. So hopefully po may naitulong na naman po ako sa ating mga kabakyard dyan na nagsisimula pa lang or mga beginner na kapwa ako.
Kung may mga tanong po kayo at may mga gustong malaman na hindi po natin nababanggit sa mga video na ginagawa natin, i-comment nyo lang po or i-PM nyo po ako at para magawan po natin yan ng separate na video, matakel natin at makatulong ako sa inyo. Okay? So thank you mga kabakyard. Hopefully okay ang lahat and goodbye.